Bago ang lahat, siguro po, simulan na natin para makarami tayo. Alright, let's pray po muna. Hallelujah. Thank you, Father. Maraming salamat muli, O God, that sinamahan niyo kami at sasamahan. At narito ka, Panginoon. Patuloy kaming sinasamahan. Lord, we pray that continue to sanctify us. We consecrate ourselves, O God, sa inyo. Tunay nga, apart from you, O God, wala kami, Panginoon. But because of the blood of Jesus and the Holy Spirit, that is the living water, O God, flowing through us, O Lord, the peace and joy, O Lord, sa iyong mga anak ay narito. Thank you, God, and with the help of the Holy Spirit as well, we pray that speak to us beyond what we expect and imagine, O Lord. I pray, O Lord, that you continue to work, O God, and transform lives through your words. Thank you, Father. And this we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po. Papuri sa Panginoon. Sabi kanina, glory to God, glory to Jesus. We are here to glorify the Lord. Amen? So, saan pa ating clicker pala? Nandito ba? Alright. Alright. So, sino po sa inyo ang nagchat-chat GPT, ang na mahilig gumamit ng AI sa opisina? Yung iba hindi alam yung AI. Hindi, alam niya siguro, no? This is the trending, no? Trending na ginagamit na ngayon. We are not already in the World Wide Web, Internet era. We are already in an AI, Artificial Intelligence era. And kung isipin nyo, lahat apektado. Okay? Even spiritual. Kaya nga po tinry kong mag-chat GPT. Okay? Chinat GPT ko to, tinignan ko lang kung ano yung sasagot niya. Sabi ko, tinype ko, compose for me a prayer of a Qatar Evangelical Church member about 30 seconds long, maiksi lang para hindi mahaba, with a spirit of faith and thanksgiving. Palagay niyo, sasagot siya? Siyempre, sasagot yan. Mabilis pa, wala pang 5 seconds, sumagot siya. Ito yung sagot niya. Lord Jesus, thank you for today, for your love that never fails. Even here in the heart of the Middle East, you are moving, and we see your hand in our lives. We are so grateful for our church family, for the chance to worship freely and grow in you. Stir our hearts with fresh faith. Use us, Lord, right here in Qatar, to shine your light. We trust you, we love you, and we give you all the glory in your name. Amen. 30 seconds ba? Ang ganda ng English, no? Siguro kung tayo, hindi natin kaya yun, no? So, ganun katindi ngayon ang technology. Pwede siya mag-pray. Palagay nyo, ay yung prayer na to is valid or legit? Hindi. Kasi, ang totoo, hindi po galing sa tao yan. Ayun po yung limitation ng AI. Wala siyang sense or consciousness. Sabi nga, para siyang ganito sa Matthew. These people, in this case, these computers, these bytes and megabytes or gigabytes of data honors me with their data, okay? But they don't have the heart. So yun po yung AI. Kaya kung titingnan natin, wag po tayo masyadong umasa sa AI pagdating sa spiritual. Okay? So, but to tell you, 34% of consumer lang ang nakaka-realize na nakakagamit na pa sila ng AI. So, 84% actually use sa mga cellphone nyo. Okay? Unless yung cellphone nyo is yung tulad ng cellphone ni, sabi ng pastor, yung dipindot lang. Dumb phone na tawag doon eh. Kabaligtaran ng smartphone, dumb phone. So, ibig sabihin, 84% po, lahat po tayo halos, ilang percent na lang, 16% na lang hindi gumagamit ng AI sa buong mundo. Alright, so, but ayun nga yung sabi ko na hindi po siya makukumpara sa tao. Bakit? Ito po yung sabi. Ito yung comparison between yung human intelligence. Yung artificial intelligence, gawa lang din yan ng human intelligence. Okay? Pero, yung human intelligence, galing sa may likha. Sino yun? Creator, si Lord. But ito yung kaibahan niya, yung kaya ginagamit siya kasi mas mabilis siya mag-process ng information.
kaysa doon sa human intelligence. Okay? Ayan po yung mga more accurate siya sa atin. Minsan, di ba, pumapalya na yung memory natin. Minsan, naghahang, nagbabuffer na tayo, di ba? So, ayun po yung kaibahan. Nagbu-multitask dito. So, marami. At kung isipin nyo po, mga kapatid, sino po sa inyo Excel sa office? Analyze kapag yung AI ang gagawa, i-analyze niyo yung 10,000 rows, 3 seconds lang. Tapos, ang trabaho. Nung pe-petix na, magpe-Facebook na. Ewan ko, magko-copy na. Pero tayo, 30 seconds, nag-open pa lang yun. Nag-ahang eh. Depende sa bilis ng computer. Tapos, pagbukas mo pa, nakalimutan kung anong gagawin. Kasi nga po, mas matalino na yung AI sa atin. Mas matalino na siya. According to this infographics, tingnan niyo po, yung image classification, yung optical recognition, yung ginagamit natin usually, di ba, sa mga picture, no? Di ba, yung mga ngayon, mga technology, yung mathematical solution, lahat yan, dati, mas matalino tayo dyan. Maging sa chess. Alam niyo, nagsimula pa yan actually, noon pa, 1950s pa. Noong 1997, natalo ng computer si Kasparov. Kilala si Kasparov? Computer nakatalo. Just imagine ngayon, ilang taon na yun, 1997, 2025 na, sobrang talino na, mas matalino na sa tao talaga ang AI. So ano po yung implication yan? Malaki po. Ito po yung mangyayari, actually. Sabi po rito sa cartoon na to, if these things are AI, then what I am? Sabi niya, AE, already extinct. Wala na kasi siyang gagawin. Yung mga trabaho niya, actually, yun yung prediction, but we don't know, no? Parang Y2K bug lang yan, eh. Hindi naman nagunaw yung mundo, no? But perhaps, pwedeng mangyari talaga na mawawalan ng trabaho ang maraming mga tao. Alright? So ngayon, gusto ko lang i-explain sa inyo, no? Alam ko, nalilito kayo or naguguluhan pa kayo. Ano ba yung AI na yan? At ano yung relation niya sa message? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ano ba tong AI na to? Alam niyo ba to? Alam ko yung mga Gen Z, Alpha, alam niyo na to, di ba? Eh yung mga mga Gen X. Anong Gen niyo, Pastor? Generation ng mga pogi, no? Ang AI kasi yan, Pastor, ganito yan. May input. Tulad ng chess, halimbawa yung chess. Lahat ng moves sa buong mundo na na-record in public, i-collect yan lahat. Yung gagawing input doon sa computer, nasa data center, sa isang lugar, somewhere, I don't know kung saan. Tapos, mag-a-analyze yung another program, i-learn niya yon, i-compute niya yon, para malaman niya kapag nag-move yung phone, ano yung pinakamagandang move according to sa lahat ng information ng lahat ng magagaling na chess masters. So, i-collect niya yon, magkakaroon ng predictions, yun po yung neural network. Parang neuro, di ba, may neurologist, parang brain na. Ginagaya niya na kung paano nag-function yung brain. Parang nung bata ka, natuto kang maglakad, natuto kang tumakbo, mag-basketball. Parang brain. Ganun ang mangyayari po sa AI. Just imagine ano yung matututunan in the future. Hindi ko alam kung napanood yung Mission Impossible, no? Kay AI na yung kalaban niya dun eh. So, yun yung nangyayari. Tapos, ngayon, yun, pag nag-type ka na, tulad ng ginawa ko kanina, lahat na na-collect ng information, i-output niya, napakaganda ng grammar. No? Napakaganda ng English. So, yun po yun. At ang tawag po doon ay deep learning. Okay? Ito po yan eh. Nasa ibabaw lang, nasa labas lang actually AI eh. Sa loob po niya may mga program pa, may mga algorithm, mga programa pa yan, may mga computer program pa yan. Natawag na machine learning. Okay? Ina-analyze nga yung data. At deep learning, ito yung pinakamatindi. Ang pagkakaiba nila, yung machine learning, maliliit lang na data. Yung deep learning, doon talaga yung sobrang laki na. Kaya, di ba, alam niyo yung mga lumalabas na yung hinahabol ng zombie, di ba, yung mga ganon. Yun sa Facebook, mapanood nyo, yung mga ini-interview ng mga kung sino-sino. Kala nyo, totoong ini-interview, di ba? Sig sabihin, napakatindi ng computing power at ng data, meron sila, at ayun po yung deep learning. So, ngayon, tanong, bakit ko po binabanggit ng deep learning?
Kasi ito po yung team natin, di ba? Ano yung team natin? Deeper. Listening to God. Deep listening to His words. Kung yung AI, kaya niya mag-deep listening, okay, deep studying, tayo kayang mga Kristiyano, gaano kaya tayo kalalim sa Panginoon? Tinanong niyo po ba natin yan sa ating sarili? By the way, ito po yung mga Bible AI tools, no, na pwede natin gamitin. May Bible GPT po kung ano. But of course, no, hindi pa siya talaga 100% na reliable, I may say, dahil nga po ongoing yan eh. Parang brain niya natututo siya eh. Okay? But I don't know how fast it will be. Maybe 10 years from now, talagang kabisado niya lahat ng Bible, maski ilang letra meron sa kung saan ano-ano pa. So, more than, ito po yung pamagat natin. Sa pamagat pa lang tayo. More than AI, knowing God deeply through His words. Ito po yung ating pag-aaralan. More than yung AI na natututo ng napakalalim, paano naman tayo bilang mga Kristiyano ay matututo din, okay? Ng malalim sa Panginoon. Alam natin, gusto naman natin talaga na lumalim sa Panginoon. Lalo na yung matatagal na pong Kristiyano. Sino po rito mga 10 years Christian na? 5 years? 1 year? 0 year? 1 minute? Wala naman. So, paano po tayo kasi ang totoo po niya, maraming may alam ng Bible. Actually, nakikipagdebate pa about Bible. May tawag nga si Pastor Hill, yung may theological hydrocephalus, parang gano'n. Masyadong malaki na yung ulo. Dahil ang dami ng alam. Pero ang problema, hindi nila kilala ang author ng Bible. Personally. Kasi nga po, ang totoo po, kahit gano'n natin kaalam ang Bible, lahat po ng ginagawa natin dito, ito pong Bible study, ito pong cell group, ito pong worship service, at lahat ng mga programa natin dito is about relationship with Jesus. Amen? So kung ginagawa natin to para gawin lang at hindi po nag-grow ang ating relationship with Jesus, wala pong kabuluhan lahat ng ating ginagawa. Amen? Even lahat po, even na communion, remember me. Di ba? Remember me. Relationship pa rin kay Jesus. Lahat ng ating ginagawa rito is about that. So that's why, napakahalaga po na malaman natin paano po tayo lalalim sa Panginoon. Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na intimacy? Okay? Intimacy, ibig sabihin, hindi yung closeness na, ano ba, katabi, tingnan yung katabi nyo. Close ba kayo sa katabi nyo? Hindi naman, wala siyang katabi. Close. As in, close as in you trust him or her. May tiwala naman kayo, no? Katiwa-tiwala naman. Ayun po yung intimacy na sinasabi ko po, na dapat nating matutunan at dapat tayo lumalim. Yung trust sa Panginoon, yung relationship sa Panginoon. Amen? So, yun po yung pinaka-essence. Bakit tayo pupunta ng church every Friday? Bakit tayo nagba-Bible study? Sa inyo, marami Bible study, no? Ayun po talaga ang pinakadahilan bakit natin ginagawa yun. So, ang tanong po natin, how does deep listening to God's words, according to our theme, trains us to know or to be intimate with God. Amen? Paano madedevelop? Ano ang dapat nating gawin? Amen? Kasi gusto nga natin, di ba, maging close tayo, lalo na sa mga, sa may likha sa atin. Okay? Sa hari ng mga hari. Minsan nga, gusto natin maklose yung mga artista, di ba? Nagsiselfie pa kayo, di ba? I think, nung nakaraan, marami nag-concert. Sino ba yun? Si Glock 9, tsaka si JC ba yun? Casey pala, si Casey. So, paano naman tayo maging close? Excited tayo, hindi lang sa artista, kundi maging close kay Lord, kay Jesus, na may likha sa atin. Okay? So, sagot, number 1. Okay? Word of God, kailangan gawin natin siya na mirror, hindi lang manual. Of course, it is a manual, how we should live, but it should be also a mirror. Tayo nga, di ba, pagising natin ng umaga or papasok sa opisina o sa trabaho,
tinitingnan natin agad yung sarili natin bago tayo lumabas kung may muta or may booger, something like that. Di ba? Tapos, anong gagawin nyo? Ads kayo kagad, di nyo tatanggalin, di ba? Siyempre, tatanggalin nyo. Tatanggalin niya, siyempre, di ba? Ayaw nyo mapahiya. Kung ano kaya yun? Kung yung salamin na yun, nakikita yung spiritual status nyo or condition nyo, ay, may ano to, may galit. Kita ko yung may galit ako dito, may inggit ako dito, Tatanggalin nyo ba? So, yun po yung gusto sabihin, na yung Word of God, hindi lang siya manual, gagawin natin siyang mirror. Okay? Hindi ni Boy Abunda, no? Mirror. Para ituro kung ano yung ating kamalian, kung ano yung hindi tama sa ating kondisyong ng ating puso. May tinatawag nga po na self-awareness. Ang definition po ng self-awareness, okay, is this. It's the ability to be able to assess your own thoughts, feelings, and emotions correctly and be aware on how your actions affects others. Tagalogin ko po. Nakuha niyo naman ako magagaling sa... So, ibig sabihin, kailangan natin malaman ano ba yung mga emosyon natin, ano yung mga ugali natin, ano yung mga habits natin na nakaka-apekto sa atin personally at sa mga close sa atin at yung mga nakakasama natin, maaari, sa trabaho or saan man. So, yun po yung dapat natin pagtuunan din. At ang gagamitin natin na batayan ay yung mirror. At ang mirror ay ang salita ng Panginoon. All throughout the Bible, even Paul, no, sabi niya sa 2 Corinthians 13, verse 5, it says there, examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves. Kailangan daw pala yun. Examine natin. Paano? Through the Word of God. Amen? So, last, I think, few years ago, I think, sumakit yung tuhod ko. Sino po rito nakakaranas na? Pag mga medyo, hindi RR, pastor eh. Kasi dati, yung mga basketball nga pala, no? Naglaro ko sa basketball eh. Medyo, alam mo na yun, pabibo. Sa QC team, dati may QC team, sa Abomor pa lang tayo. Pabibo, training pa lang, ratsyada na, so napilay. Pero after a long time, hindi naman siya sumakit. Pero one time, lumalamig yung panahon, sumakit siya. So nasa akin kung papacheck ko o hindi. So, ang ginawa ko, pinacheck ko. Kasi minsan pag tayo ko, hindi ko matiklop. So, mahirap. So, ang point ko dito po mga kapatid, kapag may masakit sa atin, anong gagawin natin? Pababayaan nyo na lang. We need it to be diagnosed by someone. Okay? Sino? Doktor. So, ang doktor natin, ang Panginoon, through His words. So, kukonsultahin natin, bakit masakit? Dahil nagtitiwala tayo sa doktor, okay? May tanong nga, di ba, yung diploma o diskarte. Di ba? Kung yung doktor walang diploma, papa-opera kayo? Sino po sa inyo? Doktor, kwak-kwak lang pala. So, ibig sabihin, yung doktor na pinagkakatiwala natin, doon tayo kukonsulta at doon tayo magpapagamot. At ang doktor, ang Bible, no? Siya mismo nag-diagnose at siya mismo ang magbibigay kung paano magagamot ang ating sakit. Okay? Marami tayong sakit, hindi lang nakikita. Okay? Maaring kalungkutan, maaring kasalanan, or something like habitual sins, or anumang mga struggle nyo sa buhay, worrying, ay yung pinakamatindi. Yung mga sakit ng mga even Christians, worrying. Ito po yung mga makikita natin na ang solusyon ay lahat ay nasa salamin, nasa Bible. Amen? So, yun po yung unang, sabi doon, di ba? Look at the mirror sa James. Ito po yung team natin, team verse. And also, it says that the Word of God is living and active. Okay? It is living and active. Ano yung sabihin nito? It's sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirits, of joints and marrows, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Just like sa operation, I think si Pastor Oliver, no, katatapos lang na operation, meron tinanggal sa kanya na something, di ba? So, yung
panghiwa, ang tawag doon, scalpel, or basta yun na yun. Panghiwa, masakit yun. Hihiwain hanggang makuha yung dapat tanggalin. So, ganun din po yung salita ng Panginoon. Minsan masakit. Ba't kailangan tanggalin eh? But ang kaganda po sa salita ng Panginoon, not only you were hurt, but you get healed. Amen? So that's why, hayaan natin, Panginoon, hayaan natin ang salita ng Diyos na mag-correct sa atin at magtama sa atin at magtanggal whatever it is that is wrong within us. Amen? So yun po yung sinasabi dito na yung Word of God, living and active, discerning, kaibuturan. Siguro kung hiniwa pa si Pastor Oliver hanggang dulo-dulo pa, pwede pa eh. But ganun po yung salita ng Panginoon. Alam niya, wala kang may tatago sa Kanya. Wala kang malilihim sa Kanya. You are an open book. Maaaring hindi alam ng asawa mo, hindi alam ni Pastor, but God knows it. So, why not just offer it to God? Lord, heal me. Lord, change me through your words and the power of the Holy Spirit. Ang problema, minsan, we're not cooperating with the Holy Spirit. May sarili tayong gamot, okay? Iinom lang ako ng oregano or something. May sarili tayong diskarte. But the Word of God, yun po dapat ang ating ginagamit. Because it will transform us. Sabi ni D.L. Moody, the Bible was not given for our transformation, for our information only, head knowledge only, but for transformation. Ayun po yung pinaka-reason bakit tayo lagi nag-aaral ng salita ng Diyos. By the way, mamaya po, meron po tayong seminar. It's been 2 weeks already, di ba? So, dapat po excited kayo. Okay? For all naman po yun, di ba? Especially the leaders. Pag may mga seminar, i-grab nyo na. Lalo na pag libre. Pero kahit may bayad, magbayad na rin kayo. Kasi iba talaga yung meron kang gagamot sa iyo eh. Meron kang salamin eh. Ang return of investment mo is eternal. Amen? Ano ba yung... Ito, libre na nga eh. So, mamaya, pupunta kayo. Amen? So, number 2. Word of God is the light to our path. Kung gusto natin na magkaroon ng deeper relationship sa Panginoon, ito po dapat ang ating treatment to the Word of God. Na ito po ang ating ilaw sa madilim na mundo. Even not the surrounding, even in ourselves, may mga madilim na pinagdaraanan. Perhaps you're feeling sad right now, hopeless. So yung mga kadiliman na yon, hayaan natin na yung Word of God ang magliwanag sa kadiliman na yon. Amen? So even, especially sa mga OFW na minsan nakakaranas ng homesickness, we need to be always babad sa salita ng Panginoon. Why? Kasi pag babad tayo sa salita ng Panginoon at worship, tulad ng ginawa natin kanina, madadivert yung focus natin sa mga problema natin. Naranasan nyo ba yun? Na kahit wala ka namang problema na naranasan, pero malungkot ka. Ako lang ata. Alam mo yun? Minsan parang sinasabi mo, parang mali yung gising ko. Di ba? May mga ganun kang panahon. I don't know if it's physiological or something or mental. But really, para tayo bumangon ulit or may masaya, read and worship. Read the Word of God. Pray. Ayun po yung pinakauna. Amen? And do good to our brethren. Ang ganda, kaya nga po tayo nagtitipon-tipon, Yung sinasabi ko po na personal relationship, baka sabihin nyo, ay, personal relationship pala, pastor, sa bahay na lang ako. Nunod na lang ako ng Facebook. Basta may personal relationship ako kay Lord. Bahala kayo dyan sa QCL Core. Yung mga nanonood po. By the way, sinabi rin ng Panginoon na magtipon-tipon tayo sa Hebrews, di ba? Don't forget to gather together. And that's the Word of God. And that's the mirror. That means, kailangan po magsama-sama tayo. Kasi tulad ngayon, maraming depression, maraming comparison, lalo na sa social media, na nalulungkot lalo yung mga tao. Even the youth, Alam niyo po yung mga kabataan tulad namin, mga Gen. Yung pinakamataas daw ng rate ng suicide is yung mga kabataan ngayon. Which is, really, kasi nung unang panahon, wala naman kaming ganyang Facebook eh. So, wala kaming comparison. Pag malungkot kami, maglalaro lang kami tumbang preso, masaya na kami. Wala na gano, di ba? But the point here is,
We must always be together. We must always be reading the Word of God. We must be always worshiping. Amen? Para mawala yung ating kalungkutan. And it's because of the work of God through His words. Amen? Even may problema ka, halimbawa, hindi mo masolve-solve. Even sa trabaho, okay? Sa trabaho, hindi mo masolve-solve. Hindi ko makuha yung ano. Nangyari po sa akin yun eh. Sa computer po kasi ako, ilang araw na, kinukulit na ako nung na bakit di mo maayos. Di ko talaga maayos ang gagawin ko. So, yung ganun, ang pinakamagandang gawin nyo na lang talaga is mag-pray. Pero kasi noong una, hindi ako agad nag-pray. Kala ko kaya ko. Problema ko rin yun, no? So, it's my, problema ko sa sarili ko at that time. But, when I prayed, suddenly, biglang may bumbilya. Tung! Alam niyo yun sa cartoons. Nagka-bumbilya, it light my path, solve yung problema. Alam niyo, yung maganda sa Word of God, yung maganda sa prayer, na He will light ano may madilim. Amen? By the way, no, last day ko po kahapon sa aking work. Mahabang storya. Alam na po ng iba, I think, about it. Thank God dahil po kahit papano, na-appreciate po nila, no, tulad ni Pastor Wilmer nung last day niya, yung aming paghihirap, no, doon sa trabaho. I've been there for 14 years, no? Doon na tayo tumanda at pumuti ang buhok. Wala naman tayong ganong puti, bagano. But thank God dahil by the grace of God alone. Ang mga kasama ko po rin, puro Arabo. Yung dalawang Pilipino, iniwan ako. Nag-COE na, napunta sa ibang. So, thank God, yung pakikisama, I thank God, naririnig ko, I don't know, sabi nila mabait daw ako. Totoo na, mabait ako kasi nasa harap ng computer, wala akong kausap. Minsan pumunta naman din ako sa kanila kasi more on sa harap lang talaga ng computer. But thank God for that, no? It's for the God's glory talaga for that 14 years ng service doon po sa company namin. Praise God. So, yun po yun, magla-light siya. Yung anumang madilim sa buhay natin. At isa pang madilim ngayon, no? Yung AI, okay? Balik tayo sa AI. Ito yung problema. Minsan pag nakikita nyo may kausap yung mga anak, lalo na yung mga minor de edad, nag-chat sila sa Roblox. Sino nagro-Roblox dito? Si Pastor ata nagro-Roblox. Minsan po, mayroong mga sexual predator doon at mga scammer. So, ayun po yung danger naman ng AI, no? Yung mga deepfake na kala mo mukha ni Pastor Wilmer pero hindi pala. Sasabihin, anak, punta ka sa labas, magdala ka ng pera. Kala mo siya pero hindi pala. Scammer pala or something. So, yun po yung lies around us. Napakahirap po. Pahirap po yan mangyayari. Ma-distinguish kung ano yung tama, kung ano yung totoo, kung ano yung fake. That's why we need the truth. And what's the truth? The Word of God. So kung gusto natin talagang lumalim sa Panginoon at malaman natin ang katotohanan, patuloy tayo dapat malaman natin kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Lalo ngayon, anong nangyayari po ngayon in this, ang tawag po rin na isa, postmodern, post-Christian era. I discuss ko po yun, I think, before. Mekos-mekos na. Christian ako, pero Muslim ako, pero Buddhist ako, pero mekos-mekos ako, ganun ako. Ganun na ngayon, hindi na yung isa lang. So, dapat maging maingat tayo. Okay? What I'm saying is, Christian ka pero nag-yoga ka. Something like that. No? And yoga is actually, no, kung going to study the history, it's a formation of different gods of Hindu gods po yun. So, sinasikat lang, someone. So, yun po yung dapat natin malaman. Satan's greatest weapon is the ignorance of God's words. That's why we really need to learn about the Word of God. Kasi nga po, minsan, pag hindi rin natin alam yung Word of God, magre-relay tayo sa ating emotion. If you're not spiritually fed, you will be emotionally led. Marami po yan ngayon, lalo na sa pag-aasawa. Diba? Mahal na mahal ko siya. Ginugulpi siya. Mahal ko pa rin siya. May ganun eh. Ginugulpi pa rin. Pakakasalan ko pa rin siya. Mahal na mahal ko siya. Yun po yung emotionally led. Na kahit na hindi, halimbawa po, Kristiyano, tapos ang kasama niya is
ginugulpi na siya dahil hindi Kristiyano, still, mas ginugusto niya dahil love is blind daw. love is blind. So yung problema, baka ma-blind siya sa, literally. But my point is, yung pong ating emosyon, mahirap po yan nakakampi. Well, of course, meron pong, ang emotion po is also a gift from the Lord. Okay? That's why we worship God. Sometimes we cry. Alam po yon. But pag ito po yung nag-guide sa atin at hindi naka-anchor sa Word of God, minsan, maliligaw po tayo ng ating emosyon. Amen? That's why we need to really be intimate with the Lord. Para alam natin kung ito, Lord, emotion ba to? Lust ba to? Flesh ba to? Or Word of God na to? Ikukumpara, ibabangga natin lagi sa Word of God. Amen? Lalo na yung mga decision-making natin. Pagkat, the Word is the lamp. Siya ang guide and light to our path. Sabi din sa Jeremiah, your words were found and I ate them. Okay? Kinakain. Ang sabi sa Matthew? Man does not live by bread alone. Tayo, di ba, skip natin yung merienda, masama na yung loob natin. Sino ba ganun? Ako na naman. Di ba tayo, may pang-umagahan. Kanina nga, hindi ako kakumakain kayo dun. Pagdating ko, meron pang merienda sa umaga, may tanghali pa, may merienda sa hapon, may gabi pa, may merienda sa gabi, may midnight snack pa. Di ba? Yung Word of God kaya, ano lang? Diet. Sa gabi lang. Ayun ang mahirap, mga kapatid. That's why, ito sabi ni Jeremiah, I eat them, and your words become to me a joy and delight of my heart. Alam niyo yung sabihin ng delight? It is like molding you towards what He wants you to be. Yun po yung ating magiging pulmahan, kung ano po yung gusto niyang mangyari sa buhay natin. So, we must delight in the Word of God. Amen? So, patuloy tayo pong magbabad. Pero ang nangyayari po sometimes, really, admit it or not, nangyayari po, minsan tinatamad. Tama? Di ba? Minsan, mas marami ang natatapos na series, Korean novela, alright? Parang tahimik kayo, parang wala nagko-Korean novela. O, games na lang, ano pa? May tanggol pa ba? Wala na, no? So, mas marami pa minsan kaysa sa Word of God. So, nanghihina sometimes, no? So, ano po yung dapat natin gawin? Alam niyo po yung story, hindi ko na po ikukwento yung buong story ni Ezra sa Nehemiah, they rebuilt the wall and the temple, para po sila muli magsigasig at mag-alab at ma-revive ang kanilang spirit. Ang nangyari po, ang ginawa nila, they read the law. They read the Word of God, they read the Scripture, they study it, and early in the morning till midday. Lahat po sila. Okay? They're still under Babylon at that time, captivity. But ayun po yung nangyari, na-revive silang lahat. As Ezra opened the book in the sight of all people, for he was above all the people, and as he opened it, all the people stood. Doon po, nagsumigasig na sila. Not only in the Old Testament, in the New Testament, you remember the two disciples, di ba? Nung naglalakad sila dahil lungkot na lungkot sila, patay na si Jesus, wala nang pag-asa ang bayan ng Israel. Malungkot na malungkot sila. Sinabayan sila ni Jesus Christ. Hindi na naka-camouflage or something, hindi nila nakilala. Tapos, ang ginawa ni Jesus Christ, nag-Bible study sila sa daan. No? Pwede nag-Bible study sa daan. So, kinuwento lahat ni Jesus Christ. Ako yung sinasabi na yan doon sa book of Psalms. Ako yung sinasabi na yan sa book of Isaiah 53. Sinabi ni Jesus Christ. At nung nagkamulat na yung mata nila, ito yung sinabi nila, did not our hearts burn or revive, no? Within us. Kasi nga, lungkot na lungkot sila. Paano? Dahil po sa scriptures pa rin. Amen? So kung gusto nating ma-revive, kung kayo nangihina, kayo naglulupaypay, palagi natin tandaan, the first step for revival is reading and reading and reading the Word of God. Amen? So patuloy tayong magbabad. Third, the Word of God is our encourager. Kung gusto natin talaga maging karoon ng deep relationship sa Panginoon, kailangan pong gawin natin. Scripture is
our encouragement. Amen? Sabi sa Romans 15:4, "For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement ng ano po, scriptures, we might have hope." Amen? So, lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok. Amen? Last, ilang weeks ago ba yun? 2 weeks ago na, Pastor, no? Yung may fireworks. Actually, na may fireworks, nandito po yung pamilya ko at yung aming bahay is just like 20 miles. What, 20 miles? 20 kilometers pala. 20 kilometers away doon sa tinatry nila yung target. Lapit. Rinig na rinig. Dumadagundong. Miski sa church sa QC Abamur, dumadagundong daw talaga yung nagbabibrate. Ang problema po, wala po ako sa bahay. At wala po ako I'm out of the country. So talagang nag-alala ako. Ano na to? Actually, doon sa bahay daw namin, buti, prayer meeting pala, no? Prayer meeting that time. Nandito po kayo na, no? Prayer meeting, paalis na sila Sister Beth, medyo na-late nga sila, yung aking pong asawa at aking mga anak. Pagbukas nilang pinto, may hysterical, parang gano'n. May atake na sila, parang gano'n. Indiano yung kapitbahay namin. So nagpapanik na yung kapitbahay, may dala ng mga bag eh. Yung sa iba nga, nasa rooftop na may dalang bag eh, pinapanood nila eh. Talaga nagpanik sila. Kinakalampog yung pinto namin eh. Ay, buksan na, mas lalo natatakot. So nagpray na lang po sila sa loob. Mas delikado kasi, hindi natin alam kung saan babaksak, di ba? So ako po, nandun po sa ibang panig ng mundo, nag-aalala. Paano kung sumablay yun? Paano na? But well, yung mga ganung pagkakataon, wala po tayong hawak, kundi ibigay natin sa Panginoon. Amen? So yun po yun. Kapag may pinangahawakan tayong scripture, nandun yung kapayapaan ng Panginoon. Amen? Sabi po, meron po ako ditong armband. Ito. Binigay po sa kapatiran, no? Philippians 4:6. Ito na lang tinignan ko habang actually I'm working at that time, no? Tapos nangyayari po yun. Ito yung sinabi ng Panginoon, do not be anxious about something. Or, no, hindi. Anything, di ba? Kasama na po yung nangyari nun. But in everything, pray. So, panghawakan po natin yung salita ng Panginoon. Okay? So, the scripture really will be the anchor of our faith. Na dapat hindi tayo nasusway. But of course, wala ako rito na. Siguro yung iba talaga natakot, no? Hindi ko alam mararamdaman ko kung nandito rin ako nun. But, let's hold on. Kahit gaano ka alon ang paligid or ating buhay. Let's hold on and the anchor of faith. Amen? And Word of God. And it has been a delight, even would have perished in my affliction. Amen? So, pangniwalaan natin to. Ito nga, sabi sa Psalms 46:10, "Be still and know that I am God." Ang sabi doon sa be still, stop talking, switch off your phone, stop commenting, listen, stop arguing. At I know that and know, stop doubting, have faith. Ito po yung sinasabi ko, para magkaroon tayo ng deeper, intimate relationship, we must know who we have intimate relationship with. It is the God Almighty, He is the God who is in control, it's the God is love, God is King, God who rock on my fortress. Ay yung pinanghawakan ko na kahit malayo ako, God is the president of all the president, even in the whole universe. Amen? So dapat kilala po natin kung sino na ating paniniwalaan. At ayun po ay nakasulat sa scripture, sa salita ng Panginoon. Amen? And even here, si Isaiah, sabi niya, lahat ay mawawala tulad ng damo na nalalanta o nalalagas. But the word of God stays and will stand forever. Amen? So, panghawakan natin lagi ang salita. Last na po tayo, no? Wala ba tayong timer dito, Pastor? Alright, last na po ito. Thank you po. Word of God is our connection to our Lord. So kung gusto po natin magkaroon
deeper or intimate relationship sa Panginoon, gawin natin yung Word of God as yung ating connection. Alam niyo po, kapag punta niyo sa isang bahay ng kaibigan niyo, ano yung una niyong hinahanap? Oh, hindi na pagkain, hindi na wifi na kaagad, pastor, di ba? Password. Eh, yung spiritual life kaya natin, may signal pa kaya? Tanungin niyo po yung katabi niyo, sis, may signal pa ba yung, brother, may signal pa ba yung prayer life mo? O parang andap-andap, 1 bar. 1 bar, 2 bar, 3 bar? Si Lord at kayo lang po ang nakakaalam. Amen? So yun po yung gusto kong sabihin sa inyo, na gawin natin na yung Word of God connects us to what is the will of God in your life. Amen? Sabi po sa Psalms 119:11, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you, let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart, that I may not sin against you. So ito po yung sikreto ni David. Amen? Well, pumalya siya one time, but ito po yung kanyang prinsipyo, na para hindi siya magkasala talaga, at hindi tayo magkasala bilang mga Kristiyano, is patuloy nating itago sa ating puso. Hindi lang, parang rerenta lang siya, tapos, oops, may gagawin kong kalokohan, labas ka muna. Lagi siyang nariyan, resides na, stored deeply in your heart. Amen? So that kapag may dumating na pagsubok or tukso, oops, according to the Word of God, that is wrong. Amen? So, yun po ang ating panghawakan, lagi. Ayun nga po sabi ko, lagi tayong naghahanap ng signal. Alam niyo po ba yung symptom na to, yung syndrome na to? Na phantom vibration syndrome. Ngayon lang ba narinig yan? Ayan yung syndrome na ngayon siguro may iba sa inyo na parang nag-vibrate yung phone ko. Pero hindi naman talaga. Lobat naman, nagbabibrate. Kasi nga, laging gusto natin, nakakonect tayo sa phone. Laging gusto na, oops, may chika ata. May marites Nag-notify. Pero wala naman. Kasi nga, psychologically, ganun na nangyayari. Na masyado tayong attached sa ating phone. Okay? So, I'm just thinking, kung ganun tayo kay Lord, di ba? Mas maganda na naisip natin, Lord, gusto ko lagi kang naka-attach, lagi kang close sa akin, lagi kang may sinasabi sa akin, lagi kang nakayakap, lagi kang may binubulong na dapat kong gawin at sinasamahan mo ko sa bawat oras. May mensahe ka sa akin. Amen? So, yun po yung dapat natin maging puso din, no? Not the other way around na physical. At sabi dito, my sheep hear my voice. Di ba yung mga anak natin, kahit malayo, rinig mo, kahit maraming bata, uy, anak ko yun. Di ba? So, ganun din po ang Panginoon. Alam niya kung tayo'y nagdidalamhati, kung tayo'y nalulungkot, kung tayo'y may hiling, kung tayo'y may gustong sabihin, even galit, no? Alam niya ang lahat. Just, He wants us to call unto Him and to have deep relationship, amen, with Him. To be intimate with God, we must be conversant with His words. Sabi po ni Charles Spurgeon. So, konektado po talaga ang magiging intimate or having deeper relationship sa Word of the Lord. At sabi ni Jesus, if you abide in me and my words abide in you, i-grant niya yung mga prayer natin. Ito medyo delikado tong na to eh. Delikado tong verse na to pag na-misinterpret di ba, Pastor? Gusto kong Ferrari. Uy, John 15:7, ask whatever you wish. Palagay niyo po ba ganun yun? No. Ang gagandahan po dito, pag sinabi niya yung mga premise dito, if you abide in me. And if you abide in Christ, you will not desire selfish needs. Wants, I mean. Of course, the needs He will give you. He promised that. Amen? But yung mga selfish motives, selfish ambition, no? If you abide in Christ, sasabihin ka agad sa'yo ng Lord, oy, hindi yan pe-pray mo. That's the wrong prayer. So, hindi mo na siya pe-pray. Amen? So, yung sabihin niyan, hindi yung lahat, no, na prayer. And the scripture is breathed out by God and profitable for teaching, reproof, for correction, and for training righteousness.
that the man of God may be complete, equipped for every good work. Amen? So ginagamit po ng Panginoon to para tayo ay i-correct niya. To train us. Dahil po meron tayong mission. Ano yung mission natin? That many people may come to Him. Amen? Bakit po ba nag-i-exist ang QEC, Alcor? Ilan taon na kayo, Pastor? 12 years. Nag-start po tayo sa Rotana Restaurant na may libreng paratas si Uncle Bob. Naalala ko pa. Ngayon ko kilala si Uncle Bob. At ilang Bible study pa lang, siguro meron dito sila Pastor, But now, ilang Bible study na. And it is because you study the Scripture. And the Scripture says that you must gather together and worship together. Amen? So I believe maraming pa pong gagawin ng Panginoon. Amen? I praise God dahil nakita ko nga ginagawa na yung kids room doon. And later on, I think, laki rin to. Papa-approve na rin to ni Bishop. Baka second floor na to, no? Hindi natin alam. So, many more souls. Hanggang may bakanting upuan, hanggang may bakanting spasyo, let's reach out for the lost souls. Amen? So, ito na po. Malapit na tayo. Conclusion na. Ito po yung gusto kong sabihin. More than the AI, Jesus is the great AI. IA. Baligtad. Ano po yun? He is the great I am. Praise God. Hallelujah. John 8:58, Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, before Abraham, I am. He is the bread, He is the way, He is the true vine, He is the light, He is the shepherd, He is the resurrection and the life, and He is the door. Ito po yung gusto nating ma-develop na i-treat natin ang Panginoon na hindi lang yung kapag genie na may kailangan tayo, Lord, kailangan ko nito, Lord, isagutin mo yung panalang. No. He is the great I am. He is holy. He is righteous. But He is also loving. He loves you. Even you're not loving. Even I am not loving. Amen? So, I've been here in QEC for 13 years. Actually, kasabay ko si Pastor Charles. So, I've seen a lot of things. And I just want to take the opportunity na rin, no, to thank everyone, okay? Actually, this might be my last preaching here in Alcor. I think some of you already know. But I really appreciate po lahat po na nagpapagal para sa Panginoon. Amen. Dito po sa church nito. And this might be not the last. I might come back. No, God knows. But perhaps for some time, no. But really, I saw the growth of QEC Alcor. Why? Because you've been loving the Scripture. Amen? You're loving the Word of God. And continue on. Magpatuloy po tayo. Kung manghihina ka, ma-revive tayo through the Word of God. Amen? Through discipleship. And that really is about a relationship with Jesus. Kung may relationship ka sa isang tao, gusto mo siya laging kasama, kausap, gusto mo siya laging natututo sa Kanya, and the same thing with sa ating Panginoon. You must learn His words, His love letter to all of us. Amen? Amen. So, conclusion na po tayo. You don't need an AI or app or a chatbot to access God. You need a Bible or the Word of God, an open heart, and a desire to draw near to Him. Amen. God doesn't want you to just search Him. He wants you to know Him deeply and intimately. Sabi sa James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, God. Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, O God, na it's about, Lord, our relationship to you, O God. Nais mo, Panginoon, maging malapit pa kami sa inyo, Panginoon. And this is the real purpose why we want to know you, want to read the Word of God, want to read the Bible, to study it, and not only to study it, Lord, but to apply it in our lives. Lord, many lost souls outside there, they don't know these words. They don't have hope right now. And we are very much privileged to know the Word of God. This is a treasure
for us. And many people are looking for other treasure, for money, for fame that this world offers. Lord, we pray. I pray, O God, that each one of the Christian of your child here, Lord, may them share these words, O God, to those people outside, Panginoon. And even us, Lord, sometimes, Lord, we forget. Sometimes we get weary, Panginoon. Maaring nangihina, O God, due to discouragement, due to perhaps troubles, problems in life, and even offense, O God, sa ibang mga tao, lalo na perhaps sa mga kapatiran na rin. Lord, I pray that they may stick in your words and have faith on you and believe on you that everything, O God, is about having a relationship with you. And having a relationship with you, O God, ay yung pong Panginoon, greatest gift, O God, and miracle na nangyari sa aming buhay. Thank you, Father. Be with us, be with this church, O God, and even the leaders. Thank you, Father. This we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you very much. God bless.